Gusto ko po na while nagtotok ako, para mas maganda, lahat may kisabay. Tapos makinig kang mabuti. At kung first time mo marinig tong topic na to, pwede ka mag-take note. At sa mga always nang naririnig ang topic na to, refresh na lang. Okay? So, take note para i-apply. Kasi sabi nga nila, nagkakaroon lang ng power ang isang knowledge kapag i-apply. So, since ready ka na, yung iba wala pa dito sa loob, okay lang yan. So, start na tayo. Wag na natin silang antayin. Okay? Alright. Ang aking topic ngayon is, saglit. Yan, online attitude or online navigating. So, kailangan natin na may attitude tayo kung paano i-handle ang online. Kasi hindi naman po pwede, like kagaya ng sabi ko na mag-online lang tayo, tapos bababa, tapos na lahat. Kaya minsan yung iba, lahat naman nag-online, pero bakit hindi kumita? Bakit kulang pa din? Bakit wala talaga, as in zero, online lang. Tapos tumagal na tumagal, puro scroll, up and down, nood video, k-drama, lahat-lahat. 'Di ba? So, hindi alam anong gagawin. May pattern. So, ang pattern na susundin natin, ito yung one-click society online attitude. So, start na tayo, wag na nating patagalin pa. Okay? Unang-una, para okay ang flow mo dito or okay ang pag alam mo yung pagnenegosyo, okay ang pag-online, okay ang hataw, in short, 'di ba? Sa as full-timer or kahit even OFW, you need to invest a good gadget. Hindi ko man sinabi na kahit wala kang pera, 'di ba? Kailangan talaga 'yan agad. Eh, syempre it takes time na kailangan unti-unti. Hindi mo po pwedeng magne-network ka or mag-online ka, nakakipad. 'Di ba? Mahirap yun. Hindi ako pwedeng gano'n. Eh, syempre, kailangan upgrade. At hindi naman ako naniniwala na wala nang tao sa mundo na hindi na naka-touchscreen. Yung iba nga, mamahalin yung mga cellphone before. Pero ngayon, na-afford na ng kahit walang pera at kahit tambay lang. 'Di ba? So, ibig sabihin, dun tayo sa okay makakonect ng signal, dun sa okay ang connection sa internet or either makakapag magawa mo na maayos ang negosyo. Yun lang naman ang main point doon. Bakit mag-invest ka ng good gadget? Sa mga OFW, kung meron kayong mga na sabihin natin, may ipon ka or something, may ireregalo ka sa sarili mo, sa birthday mo or something, Christmas, 'di ba mas okay mag-invest ka ng gadget na mas hindi lag, na para walang magrereklamo na ang GC, sa sobrang daming tao sa GC, naglalag, 'di ba? Sa sobrang daming message, 'di ba? Ang nangyayari, hindi na nakakapag kaya ang ginagawa, ini-ignore, nire-restrict ang GC, 'di ba? Mostly ganyan ang reklamo kasi nga di naka-invest sa good gadget. Huwag ka muna magpadala kahit saan-saan like jowa, etc. Lalo sa mga hindi naman importanteng bagay. Ang unahin mo is for negosyo. Okay? Para din sa kung ikaw marketer ka, alam ko na walang-wala ka pa or either may pera ka, mas good yan. Kung kumita ka na dito, ang una mong gagawin is mag-invest ng gadget. Ako din po dati, ganun din ginagawa ko. Kasi nagpunta ako dito sa Manila or something Luzon. Punta ako sa ng Luzon, ang cellphone ko po is black and white. So hindi ako makapag-picture ng maayos kasi nga mga matataas sa building kasi black and white. So ang ginawa ko, nung kumita ako, bili agad computer, may laptop pa yan, may tablet pa, may cellphone, dalawa. Ganun ang ginawa ko. Kasi sabi ko, kung doon na din naman ako kikita, dati naalala ko pa ha, nagpapalit ako buwan-buwan ng tablet. Ganun ang naalala ko nung nag-start ako. Lalo-lalo nung kumikita na ako. Kaya, ikaw, mabilis na lang yan. Okay? Next tayo. So, klaro, invest a good gadget. Yung hindi maglalag sa mga OFW, yung pwede ma-downloadan ng mga importante na application like Zoom or kahit saang application na pwede ka makapag-create or makakapag-meet, connect ng client. Next tayo is siyempre, invest on your image. So, kailangan mag-invest ka ng image. Kung hindi ka marunong mag-selfie, mag-picture, di ba? Same tayo.
Pero nung ako nag-start ako dito sa mismong company natin, lalo sa community natin, sa society natin, natuto po ako magpicture. So kailangan matuto ka magpicture, huwag kang mawirduhan. No ba yan, panay selfie? Dati, lalong-lalo na kung ayaw mo naman nagpo-post ka. Ako, ayaw na ayaw ko yung ibalandra ko yung mukha ko. Yung ipopost ko talaga yung mukha ko, lalo pag hindi ka naman sanay. Eh, nangyari, kailangan sanayin. Kaya yung ginawa ko, nagsanay lang na nagsanay. Sabi nila, pag nagpicture ka daw, ang tawag doon negosyo. Oh, negosyo muna tayo. O, ganun ang, ganun ang kultura. Kaya ako, hanggang sa natuto na natuto. Kasi, yun nga, di ba? Bago magustuhan ang mismong ino-offer mo sa kanya, ikaw muna ang titignan ng client. Itong taong pagkakatiwalaan ko, okay ba to? Malinis ba to, 'di ba? 'Yun yung ano ng tao eh. Tignan ko nga kung payaman ba to. Eh paano pag hindi? Parang ang picture mo, 'di ba? Pag picture mo pa lang may nakasampay. Picture mo, 'di ba? May nakahawak ng manok sa gilid or may sabungan. Ang hirap naman nun. Ang hirap naman ibenta tapos makikita mo puro, 'di ba? Tapos may picture ka, nasa gilid ng jeep, hindi masama yun. Pero as formality, gusto mo invest your image, magkuha ka din ng mga magagandang picture. Sanayin mo ng sanayin ng sanayin. Kasi ako din po, nung nag-umpisa, wala akong result. Paano ako nagano? Ako naman is, yun nga, aside sa nagkukwento ng success ng iba, ang ginagawa ko, what if hindi ko galingan ang pagpo-post ko ng picture, mag invest ako ng picture na as in, nakikita kang, okay tong taong to. Kasi sa picture pa lang, di ba? Nakikita na nila na neat ka tignan. Hindi kayong parang hindi mapagkatiwalaan, di ba? Kaya yung sabi ko kanina, invest sa good gadget. Kasi nga, para ang picture mo, malinaw, hindi siya malabo. Kasi ang tao nagbe-base kung gaano kalaki ang kalaki ang megapixel ng picture mo. Tama, tama. Tawa si Up Jerome kasi totoo man. Lalong-lalo sa mga kabataan ngayon, makikita mo, ay, parang cherry mobile lang ang picture nito. Mahirap pagkatiwalaan yan. Kailangan yung naka-iPhone, di ba? Kailangan yung ano talaga, yung bang, di ba? Alam niyo na yung gusto kong ipahiwatig. Ganun siya. Kaya dapat, kasi ikaw titignan muna eh. Payaman ba tong taong to? Ito yung sasalihan ko kahit ikaw mismo. Kahit sino. Okay? So invest your own image. Next tayo is always do the basic. Yan. As online attitude, as networker, ang ugali, as ikaw mismo na distributor, lalo na sa mga OFW, walang pili dito ha, mabago ka man or inuugat-ugat na. Always do the basic. Huwag mo kalimutan ng basic. Lagi nating nire-remind sa sarili natin na huwag kalimutan ng basic. Although hindi man na perfect pero laging nire-remind, kaya nga may training na ganito eh. Number one, massive prospecting. Huwag niyo pong kalimutan na prospect. Anytime, anywhere, saan ka magpunta, kahit mag-chat ka lang, maghahanap ka ng mga kausap na pwedeng matulungan, ma-share ng opportunity. Kahit nakaupo ka, kahit nakatayo ka, naglalakad ka, kahit saan ka, pwede kang mag-massive prospecting. Dapat hindi yan bakante ang messenger mo. Or marami kang backup account, or marami kang account. Ganun ang gagawin mo, massive prospecting. Okay ba tayo doon? Wag mong kalimutan yun. Tapos wag mong hahayaan na sa isang araw wala ka man lang makausap na ma-share ng negosyo. Next tayo is inviting. So lagi ka dapat nag-invite. Next is referrals. Nagre-refer ka sa upline mo. Mga OFW, sa mga kababayan natin dyan, lalo sa One Click Society ng mga OFW. Guys, wag niyong ibakante si upline nyo. Lagi po dapat na meron kang pinapakausap. May katabi ka. Kahit Indiano pa yan. I mean, Indiana man yan. Kahit ibang lahi man yan. Utopian man yan. Diba? Pwede mong i-refer. Walang problema doon. Pero mas maganda Pilipina. Yan. Para go home for good talaga. Naintindihan? Refer ka ng refer. Kung ikaw, hindi mo pa masyado, yung pagre-recruit, hindi po masyado yung mag-share ka ng ang gagawin mo, mag-refer ka kay upline.
Bigay ka na ng bigay up, kausapin mo to up, kausapin mo to, wag kang mahiya na magsabi ng ganun. Lagi ka dapat nagbibigay ng mga panibagong kakausapin niya. Even though ang dami mo nang binigay sa kanya. Okay, next, like and comment. Always, lalong-lalo na sa page po natin. Sino dito yung nasa page na ng One Click Society? At nandun sa OCS Beyond Limits na group page, fan page, sino doon sa lahat, dapat ikaw. Ikaw ha, makikita mo ang responsabling leader. 'Di ba? Kapag naandun siya sa lahat ng mga page, group, private man yan, public man yan, sino doon ang wala? Sino dito ang wala? Wala sa ano, sa mga page ng One Click Society. Sa fan page natin, open yun, public yun eh. Meron din OCS Beyond Limits, 'di ba? Private yon, pero dapat mag-join ka. O sa mga upline na nandito, kailangan nandun ng mga downline nyo para doon kayo magla-like and magko-comment. Supporting system ba? Kasi kung wala kang pakialam, ibig sabihin hindi mo nagagawa ng maayos ang negosyo kasi hindi ka atat na mag-like and mag-comment. Kapag may post doon, ang ginagawa mo dapat sinishare, nilalike, kino-comment, 'di ba? Congratulations po kapag may cheque or may income. Kung update naman, copy po. Ganun. Tapos nagla-like ka din. Ginagawa mo dapat sinishare mo sa mga clients mo, lalong-lalo sa mga na-offeran mo. Nagkakaintindihan. Okay, next tayo. Posting, sharing, and tagging, yun na yung sinasabi ko. Sa lahat ng posting sa page natin, kailangan i-share mo. Kailangan tinatag mo din yung iba kapag nagpapatag. 'Di ba? Posting ka lagi. Kung anong pinopost doon sa One Click Society na page, kahit group page or fan page, ginagawa mo, kinakopy mo yun, sinishare mo din sa'yo. Or pinopost mo din sa timeline mo mismo. Yun yung basic na ginagawa. Nagkakaintindihan? Patype nga ng 5 kung naintindihan niyo po ako. Guys, huwag niyo pong kalimutan to ha. Kasi minsan pa naman, kapag hindi ka cooperation po ang tawag sa nagpo-post ka, nagsishare ka, nagtatag ka, nagla-like, and nagko-comment. Lalong-lalo na sa society natin. Sa One Click Society. Patype ng 5 kung naintindihan po ang ating number 3. Always do the basic. Yan yung ugali talaga. Kapag makikita mo ang isang tao, ang isang distributor na molded na, pag nakikita mong nagpo-post, yung ginagawa ang basic, ibig sabihin molded na yan. Pero pag wala pang pakialam, malayo pa. Hala, walang nagtatype. Hindi na nila naintindihan ang number 3. Type 5. Mag-type ka. Type 5 kung naintindihan niyo po ang number 3. At gagawin ang number 3. Sige nga, parang may cooperation tayo dito. Mahirap naman kasi mag-talk tapos wala pala akong kausap. Hindi ko nakita ang comment nyo eh. 5, 5, meron pala. Okay. Next na tayo. Number 4. O meron pa pala sa 3. Okay, meeting and planning. So, normal lang naman yan sa upline. Meeting and planning. Kahit sa inyo, sa team nyo, kailangan mag-attend kayo ng meeting and planning kay upline. Hindi po pwedeng wala kang planning kay upline. At si upline na busy, sabi mo, upline, planning mo ko. Ikaw na mismo lumapit. Kasi busy yan eh. Tapos, ipa-meeting, ikaw na din magsabi, upline, i-meeting mo nga yung team ko. Upline, i-meeting mo nga to, hindi yung mag-aantay ka pa ng ano, anong inaantay mo? Yung mismong special ka, ikaw agad lalapitan. Normal naman yun, lalong-lalo na kapag downline ka, normal na lalapitan ka ng upline mo. Pero kung sobrang dami ninyo, 'di ba? Kapag dalawa, siguro tatlo, pwede pa. Kasi sobrang daming ginagawa. Hindi na maano yan. So, ikaw na mismo. Pag ginagawa mo lagi ang basic, ikaw na mismo kusang lumapit. Okay, meeting and planning. Naalala ko before sa upline ko, sabi niya sa akin, hindi ka nag-aano sa akin, hindi ka nag-a-approach pa meeting nga. Sabi ko, busy ka po kasi upline, sige lang pag may time ka. Nung miniting na kami, dami namin. Ang daming learnings. Kasi bakit? Miniting na kami. Pinlaning pa kami isa-isa.
Iba pa rin kapag napaplanning ka, tapos nami-meeting ka din. Para hindi mawalang liyab ba? Hindi andun pa rin yung intact. Kung paano ka nagsimula, nandun pa din yung gigil. Okay, next tayo. Number 4, follow your coach or your mentor. So, follow. Pag sinabing follow, kung copy po, di ba? Copy po, sige po, apply. Lalo-lalo na kapag para sa inyo, huwag ka pong kumaliwa sa usapan. O huwag kang mag-disagree muna, lalong-lalo na sa tingin mo na hindi pa naman talaga. Lalo-lalo na kapag nasa isang community ka, mahirap itaguyod ang isang community kapag hindi ka nakipag-cooperate sa mismong nagpapatakbo. Nagkakaintindihan? Patype nga ako ng 1 kung naintindihan mo. Pa-type ng 1 kung naintindihan mo. Kailangan magkahapi ka lang lagi kay coach, kay mentor. Pwede ka mag-suggest. Pag-usapan ng suggestion. Pero yung pinag-usapan na, tapos hindi mo susundin, mahirap yun. At ang malupit dyan, di ba, lagi mo naririnig, monkey si monkey do. Ikaw ang mirror, ikaw ang reflection. Kung anong ginagawa mo mismo, sa upline mo, ganun din ang gagawin sa'yo. Balang araw kapag nagkaroon ka ng downline, hindi mo pa maramdaman yan ngayon kasi konti pa lang ang grupo mo. Pag lumawak at lumaki yan, ganun at ganun ang mangyayari. Kaya dapat alam mo sa sarili mo kung anong gagawin. Sige, para magaan. Sige, copy upline. Hindi yung sisiraan si upline kung anong gagawin mo. Be professional. Okay? Ang attitude mo, dapat copy po. Ang sarap tulungan yung magaan eh. Kaysa mabigat, ang hirap niyan. Kaya ang ginagawa minsan, hindi minsan lagi. Binibitawan na. Lalong-lalo na kapag mahirap. Mahirap hilain, paangat. Kasi dalawa kayo eh. Or kayo lahat yung naghihila. Mahatak din, pababa. Kaya ang gagawin, copy ka lang lagi. Kasi para naman yan sa'yo. Kasi balang araw kapag ikaw naging coach, naging mentor, ikaw naman ang susundin. Okay, next tayo. Always online. Kahit may signal o wala, humanap ka ng paraan kung wala. Dito masusubok kung hanggang saan talaga ang pagiging onliner mo. Dito masusubok talaga kung may internet or wala. Tapos kapag lumabas ka, kailangan lagi ka may data. Kasi nasa online lang po tayo keep in touch, especially sa mga OFW. Ang mga OFW natin, malayo kayo. Makinig po ha sa lahat ng mga OFW, malayo kayo, so mahirapan namin kayong i-approach. Kaya ang gagawin natin, always online. Or kung hindi naman talaga kasi sobrang or binawalan, tinanggalan ng wifi, walang load. So naintindihan naman namin kapag may valid reason. Pero as OCS, na ano yung pagiging mo dito para maging legit ka talaga na networker, onliner, distributor, kailangan always online ka. Ang ugali mo dapat ganun, laging online. Okay? Naintindihan? Wala pong mag-offline kasi hindi man tayo offline mode. Pwede ka mag-offline pero tandaan mo ang mark. Kung may tao ka man, may leader ka man na nasa online, lagi mong tandaan dapat lagi kang online. Kahit tulog ka, mag-online ka. Walang problema dun. Huwag mo i-off ang data mo. Mag-online ka lang. Okay? Kasi kapag may tumawag, diretso sagot. Ganun ang ginagawa. Kahit saan, kahit sa CR ka, i-online mo lang kasi kapag may tumawag sa table mo, maririnig mo agad. Okay? Next. Watch success story, training, inspiration, motivational videos or movies. Hindi po kadramahan. Or hindi yung mga issue about politiko or kung ano-ano man ang nangyayari sa mundo. Minsan natatakot ka na sa mga pinapanood mo, mga horror, kung ano-ano pa yan. Success story ang panoorin mo. Success story, mga videos, motivational, inspirational, paano maging tamang leader, paano maging better na networker, paano maging professional distributor. Yun, yung mga papanoorin mo, hindi yung kung ano-ano ha. Lalong-lalo na sa mga OFW. Doon nakababad sa TikTok, wala naman pong problema doon. Pero ang mas maganda mong gawin, ang daming inspirational, motivational sa TikTok, pwede ka manood. Pero be careful kasi may mga online guru tayong mga tinatawag. Mali-mali naman tinuturo. Pero much, much better, mas maganda, ang gagawin mo,
Yung video ng One Click Society, may mga video doon, pwede mong panoorin. Okay? So magkakaroon naman na tayo ng YouTube channel. So dun isisend lahat ng mga videos ng mga coaches, mentors natin na sila magtuturo. Especially sa mga gantong saan ba naman yung NDO lagi mo papanoorin, di ba? Papakinggan, motivational. Hindi yung kaya minsan kung ano kasi lagi mo sinasalpak sa utak mo, lagi mo naririnig, ganun at ganun ka. Pansin mo yung mga pagtingin mo lang sa Facebook mo, di ba may algorithm na tinatawag? Kapag pag-open mo sa Facebook mo, kung ano yung laging nalabas, kahit di mo naman click, di mo sinearch, yun yung lalabas. Ibig sabihin, yun yung lagi mong pinapanood. Pero pag laging motivational success story, ganun din, lagi din. Success story ang dadaan sa'yo sa Facebook. Pero kung puro kadramahan, kay drama kung ano-ano, kaya minsan, sobrang drama mo na din. Kaya minsan, ingat po tayo sa mga pinapanood natin. Yung tinitignan mo lagi, lalo na sa Facebook, kaya nga lagi namang nire-recommend sa Messenger ka po pumunta, wag ka po sa Facebook app. Kasi kapag sa Facebook app ka, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 30 seconds, or kung ano man ng ilang seconds man yan, sasayang mo oras mo kakascroll mo up and down. Nakalimutan mo na manood ng mga inspiring, kaya minsan napakalungkot ng buhay natin, puro nakadramahan. Kaya kailangan success story para lagi kang positive, motivated ka. Para yung mga downline mo na nanghihina, ma-power up mo sila. Okay? Next tayo, number 7. Always post or share transaction of your group. Okay, especially sa One Click Society na page. Marami po tayong mga transaction doon or mga activities. Pwede nyo pong i-share. Especially sa mga OFW na hindi naman kasama dito sa Pilipinas. Ang gagawin mo, i-share mo lang i-share yung mga transaction sa upline mo, especially sa upline mo Hindi yung porket nandiyan kasi ibang bansa, upline, mentor, wala man kaming transaction. May transaction ka. Congratulations po sa team namin, One Click Society. Grabe, ang daming pay-in. Power. 'Di ba? Kailangan ganun. Hindi yung wala kang pakalam porket wala ka man sa picture. Hindi po ganun. Kailangan share mo yung sa team. Okay? Para makita, okay yan pala yung grupo ni Abjonalyn. Ang galing naman. Ibig sabihin, maraming sumasali sa kanila kasi andun makikita lalong-lalo na yung mga posting. So, ibig sabihin, kapag ikaw, re-recruitin mo sila, sasama sila sa'yo kasi ibig sabihin, nasa tamang grupo ka. Okay? Next, number 8. Watch and support your upline or mentor in their post. So, dati, effective pa to kasi syempre nasa ano man. Lang pag friend mo yung upline mo, pwede mo support. Pero guys, much better sa page natin. Kalimutan ko salpak dito. Yung page natin, dapat na andun po kayo. One Click Society. Okay, basta itanong mo si upline mo, upline, mentor, coach, ano pong page yun? Pwede mo ba ako ipasok if ever kung wala pa ako dun? Tapos doon ka tagtarin mo ng comment, ng like, ng share, ng tag. Okay? Next tayo. Siyempre, GC, participate in chat room. So kailangan sa GC, nag-participate ka lagi. Hindi po pwedeng ang attitude ng mga talagang gigil yumaman na gustong-gusto na magka-result, lagi po yan nagko-cooperate sa GC. Hindi po yan nawawala doon, nagkakapi po. Hindi po nawawala yan doon na nakipag-communicate, nakapag-participate. Yun yung attitude dapat na lagi. Pagising GC, bago matulog GC, check sa GC. Kahit saan magpunta, check sa GC. Saan ba naman yung mabilis lang na check ng GC mo? Di mo pa nagawa-gawa. Baka yung GC mo nasa pinakailaliman na. O sa mga full-time marketers. Kailangan, ang GC mo, lagi na nangingibabaw yan. Dapat maingay yan. O ngayon, at least alam nyo na kung bakit yung number 1 natin, invest a good gadget. Kasi ang GC po talaga ng mga payaman, maiingay yan. Di yan tahimik. Lagi po nagpa-pump up yan. Okay? Next tayo. Number 10. Okay? Be productive during your free time. So, anong ginagawa mo every free time mo? Pwede ka manood ng pwede ka manood ng paano mag-OPP, paano mag-master ng mga ganito, mga products, paano magbenta ng insurance, magbenta ng product, paano kausapin si ganito,
paano i-planning ang downline or pag-aralan mo ang DTC mo, paano kumita ng mas malaki. Ang daming pwedeng gawin sa free time. Hindi yung kung ano, pwede ka din mag-motivate. Pwede ka din kung gusto mo, makinig ka ng mga alpha waves para as in ma-boost ang ano mo, confident mo, andun yung lalong liliyab ang ano, excitement level, andun yung hindi ka mapanghinaan kasi puro motivational ba naman ang nasagap mo. 'Di ba? Laging na ano sa utak mo. Kasi kaya alam niyo po, ikaw ha kung may downline ka, may leader ka, much better hindi ka nakikita na nangihina ka. Laging tinuturo sa akin ng mentor ko, hindi man natin maiwasan kasi tao tayo. Pero be calm every time, makikita nila okay. Kasi kung ikaw ang upline, hindi ka nagpa-power up sa sarili mo. Paano na lang ang mga downline? Kapag sila nangihina, madadamay sila sa'yo. Ay, yung upline namin nangihina na. Paano na to? 'Di ba? Ikaw, OFW, kahit wala ka pang downline, ikaw, i-make sure mo sarili mo, productive ka, hindi mo kapag productive ka, every time marami kang ginagawa, nagpa-follow up ka, nagpa-prospect ka, lahat ginagawa mo ang basic, hindi mo mamalayan ang takbo ng oras, especially sa mga humahataw dyan sa hub, sa mga hubbers, full-timers, yung pagtingin mo, grabe, ang tagal naman kumain. Ang tagal naman matutulog na ako. Hindi mo maramdaman yun. Bakit? Busy ka eh. Magugulat ka na lang tanghali. Tanghali na pala, hindi pa ako kumain ah. Pero wag naman ganun. Kailang kumain muna bago umataw. Okay? Pero hindi mo mapansin ang oras. Ang dami mo na palang nagawa. At ang malupit dyan, kapag productive ka, ang dami mo ginagawa sa free time mo, hindi ka makapag-isip ng negative. Kaya ka nakakapag-isip ng negative kasi bakante ang utak mo. Ang daming pwedeng masink in dyan. Pero pag ang dami mong ginagawa, hindi mo maiisip yan. Yung mga iniisip ko ngayon, mag-quit na lang siguro ako. Ang labo na ng buhay ko. Bakit ko pinasok tong network marketing? Bakit nandito ako sa One Click Society? Wala naman ako mapapala dito. Bakit nagpupuyat pa ako? Bakit pa ako nag-e-effort ng ganito? Bakit ako naglalabas ng pera? Bakit ako 'di ba? Ang dami mong ganun, question mark. Pero pag busy ka, hindi masisingkin sa utak mo 'yon. Okay, next. 11, proper time management. Paano mo i-handle ang time mo? Kaya nga sabi ko, kapag marunong ka mag-handle ng time mo, ang dami mong pwedeng magawa. Pero kapag hindi mo alam paano i-manage ang time mo, daming masasayang. Yung ginagawa ko po before, lalo nung nag-start ako, may notebook ako. Ang dami kong notebook. Yung mga notebook na yan, ibisita ng yun ang ginagawa ko. Ang dami. Kaya monthly ako nagpapalit ng notebook nung nag-start ako. Kasi ang dami kong sinusulat. Bago ako matulog, nakalista na yan. Kaya para pagising ko, alam ko na ang gagawin ko. Ang dami niyan. Ang dami notebook. Tapos alam ko na kung anong next na move, anong gagawin. Para ang time, ma-manage mo talaga. Tsaka pag nahato ka, hindi ka maistorbo-istorbo. At dapat ganun ka din sa OFW. Hindi ka mapanghinaan yung mga negative na mga nasagap mo, mga balita sa Pilipinas na ang hirap naman paniwalaan or ang dami namang issue na hindi naman totoo or hindi naman big deal. Lalo-lalo na family problem ng mga away-away na ganyan. Hindi mo na maano yan kasi bakit? Andito nakapokus ka, ang oras mo. Andito eh, nakapokus ka sa business mo kung paano ka kumita. Okay, so dapat marunong ka paano i-manage ang time mo. Okay? Hindi kung saan-saan bagay mo nilalaan. Kailangan negosyo. Sabi nga nila, kung saan ang oras mo lagi, kung sino, kung ano ang binibigyan mo ng oras lagi, doon ka mag-grow at doon ka mamamaster. Tama? Tama ba ako? Patype nga ng tama kung tama ako. Kung saan mo lagi ginugugol ang oras mo lagi, doon ka mamamaster. Kung lagi ka nahataw, tapos lagi ka na-reject, wala ka nang pakialam kung sinong next na mag-reject sa'yo. Kasi wala na baon ka na sa rejection. Tapos wala nang talab ang rejection sa'yo. Wala na. Next, 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 next. Kung pag na-network ka na master, doon ka talaga ma-master kasi doon mo lahat nilalaan ang oras mo. Okay, next tayo. Okay, participate in special trainings. Kick off
year-end message. Oh, ang kick-off naman is, ano naman yan, pag January, so may maano nyo din naman yan, year-end message, okay, bago mag-December, something mga ganun, leadership alignment, or leaders alignment LT, so yun po yung LT natin monthly, OCS Masterclass, so mag-enroll ka kung hindi ka pa naka-enroll, and OCS Master, so nung nakaraan may mga nag-graduate, and syempre, may mga upcoming pa. Elco, yung ano natin, every Saturday, so maghakot ka doon. Sabotage. So, meron pa OCS BMS online. So, BMS monthly natin. So, yung mga special trainings na dapat hindi ka mawala. At marami pang iba. Pero ito lang yung mga, ano, ito yung lagi nating ginagawa. Or mga special trainings na kailangan mo attendan. Dapat hindi ka mag-absent. Okay? Next tayo. Okay, proceed na po tayo. One-click society system. Ito yung sistema natin na ginagawa na bakit maraming kumikita. Okay? Sabi ko kanina, do the basics. So ito na yung basic na gagawin mo. Ipapaliwanag ko sa iyo yung step by step. Siyempre, ang system natin, ito yung meron tayong tinatawag na five fingers of network marketing. Tama? Unang-una, ito yung prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Okay? Unang-una, magpo-prospect ka, maghahanap ka ng mga tao. Ito yung basic ha. Five fingers of network marketing na kahit saan ka man. Pati sinabi po sa kumakain, kahit tumae ka, pwede ka mag-prospect. Kahit saan ka magpunta, pwede ka mag-prospect. Kahit nakahiga ka, pwede ka mag-prospect. Kasi nga online lang tayo. Okay? Kahit nakaupo ka man sa gilid-gilid, kayang-kaya mong mag-prospect. Ito yung basic. Prospecting. So, maghahanap ka ng tao kahit sa ang application. Meron tayong application na yung, ano na to, proven and tested, Facebook, Instagram, Oppo, marami pa. TikTok. Ang daming application na pwede ma-apply nyo. Maraming alam na application na pwede kayong maghanap ng client. Okay, ang dami. So, pwede namang next time, ipapakita ko sa inyo mga available application para mas makita nyo kung saan kayo maghahanap ng client. Hahanap ka ng client, sino yung tatarget mo? Para pag once may target ka, alam mo na kung sino agad yung pupresentahan mo, i-invite mo. Next nyan is inviting. May dalawang klase ng inviting, okay? Ito yung, sino ba yung i-invite mo? May tinatawag tayong warm market and cold market. So, pagdating dito sa market mo, sa prospect mo, pwedeng ka mag-anak mo, pwedeng hindi mo kilala. Okay, pero marami pong sumasali na hindi mo kakilala kaysa sa kakilala mo. Kasi possible sa mga bago ngayon, iniisip nyo si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Di ba? Kahit sinong ipoprospect mo, yan yung mga tinatawag na warm market. Warm market, kakilala mo, case system mo sa buhay na pwede mong i-recruit dito. Pero hindi lahat po nasali dyan. Pero much better, kung tapos ka na doon sa mga kilala mo, next is hindi mo kakilala. Ito yung cold market na pwede naman na kahit saan ka magpunta, as long as may online, may Facebook, may Instagram, may Twitter, may TikTok, may Viber, may Telegram, meron pang Oppo, kahit saan ka pwede limited, unlimited ang ating market. Kahit Pilipino, 'di ba? Matangos ilong, pango ang ilong, kahit saan, maitim man yan, kulot man yan, matangkad, kahit saan pwede, hanggat nahinga. Okay? I-invite mo. Pwede dito, local and international. So, i-invite mo, anong pakay mo sa kanya? Siyempre, pag nasabihan mo ng kakausapin mo na siya, 'di ba? Pwedeng direct approach, indirect approach. So, dalawang klase yan. Sa mga bago, pwede kang mag-direct approach. Pwede ka din mag-indirect. Depende sa situation, lalong-lalo na kapag tinanong ka kung anong pakay mo. Possible kasing ganun. Anong pakay mo? So, sabihin mo na. Pero kung hindi mo naman, pwedeng getting to know each other dun para makilala mo din siya. Baka diretsuhan ka na eh. Hindi mo siya kilala na bakit mo siya tutulungan. Possible kasi pwede mo matulungan sa product. Kasi nag-abroad, dahil pag OFW, kasi nag-abroad siya sa ibang bansa. Tapos sa Kuwait, sa Saudi, ang hirap diyan. Maraming strict na mga amo. Pero bakit siya nag-abroad? Kasi may anak pinapaaral. Or either merong sakit ang nanay tatay. So at least,
Pag sinabing sakit, alam mo na agad may product kami, magandang product namin. Pwede mo ma-offera ng product. Or kung nag-abroad siya kasi mayroong financial problem, di latagan mo ng kitaan. Or nag-abroad siya kasi homesick siya. Or homesick. I mean, nag-iisa lang siya sa buhay. May tinatakasan ng mga problema na ayaw niya naman na talaga makita. Or something basta. May mga ganun. Eh di, pwede mo huwag kang magalala. Masaya ang one-click society. Pwede ka dito sa amin. Hindi ka maboboring habang nandiyan ka sa trabaho mo. So maraming reason kaya kailangan getting to know each other. Pwedeng direct approach o indirect approach. Pero sa mga bago, hindi ko pero mostly, mas effective ang indirect. Kasi syempre, kikilalanin mo siya eh. Para kilala ka din niya, kilala mo din siya. Okay, next tayo is presenting. Pagdating naman sa presenting, depende kung anong klaseng presentation ang gagamitin mo. Pwedeng one-on-one, pwedeng join call si upline, pwedeng bilog-bilog, magsusulat ka, o pwedeng watch together. So, depende kasi marami naman na eh. So, pag-aralan mo lang sa mga bago, pag-aralan mo paano mag-OPP. Ngayon kasi wala nang watch together, no? Hindi na siya available sa Messenger. So, ang gagawin mo na lang, ikaw na lang mismo, pwede ka mag-OPP or si Upline, join call. Next tayo is closing. So, ito na yung close mo. Kapag nagustuhan niya ang business, tatanungin mo agad, kailan siya mag-avail para alam mo. Hindi po matatawag na closing kapag hindi mo man alam kung kailan siya mag-avail. Hindi closing yun, lalong-lalo na kapag hindi mo napapill up ng form. Hindi man lang nagsabi kung kailan magpadala, anong day, anong date, anong month. So wala. So kailangan meron. Nag-fill up ng form, nag-send ng ID, andun talaga as in closed deal. Okay? Kung nakakilala mo lang, alam niya lang na negosyante ka, tapos gano'n lang, sabay wala na. Paano mo siya papalo up? Next niyan is follow up. Hindi mo ma-follow up yun kapag ang hirap mag-follow up lalo pag hindi mo na-close din. So dapat, lalong-lalo na kausap pa yan ni upline, talagang close din lang close din. Next is follow up. Paano mo siya i-follow up? So maraming way paano mo siya i-follow up. Pwedeng i-video call mo siya, kamustahin yung pamilya niya, kamustahin siya. Para at least alam mo na okay. Baka kasi, 'di ba? Alam mo, nag-abroad siya kasi wala silang pera. Hindi mo alam, nadagdagan ng problema kasi nagkasakit ang pamilya. So, this alam mo kung saan na naman siya tutulungan. Okay? So, follow-up, marami kailangan master mo yung follow-up kasi kung magaling ka sa 1 hanggang 4, tapos bagsak ka sa follow-up, naandyan po ang pera sa follow-up. Palupitan ng follow-up. Kasi kung magaling ka mag-present or mag-prospect, mag-invite, mag-present, mag-close deal, pagdating sa follow-up, sablay ka naman. Sa sobrang dami mong kinausap, hindi mo na siya nakamusta, hindi mo na na-follow up ang kinausap mo, wala din. Next niyan is ABC rule. Siyempre, kapag napresentahan, nalatagan mo lahat-lahat, papakausap mo kay apply. A stand for advisor, B is bridge, C is client. Yun yung client. Ang advisor, si upline. Ang bridge, ikaw. Si client naman, yan yung na-prospect mo. Ngayon, kapag na-offera mo lahat-lahat, naglatag na-close deal na, ipapakausap mo kay upline. Bakit? Si upline, possible kung sa'yo nag-oo na yan, baka mag-join yan kapag ang upline mo nakausap. Okay, possible kasi na mas marami nalatag mo na lahat-lahat. Pag si Apple nakausap mo, syempre mas may result yon. Baka kung may kulang pa sa explanation mo, mapupunan ni Upline yung pagkukulang na yon. Pero kung kaya mo na lahat mas okay yan. Pero mas okay pa rin mapakausap kay Upline. Sure talaga yon. Ngayon, kapag mapasok mo sa GC, ito na yung tinatawag na baliwan room or centering daily topics, nandun na yun, yung may 'di ba? Meron tayong tinatawag na reading mode. Yan, may echo, may neko, may ikap, ekpo, may gasisel, bandingan, may meeting, mga selfies, or kung ano-ano man yan na meron doon, participation na yan. Dati, ako ang mindset ko kapag hindi ko mapasali yan sa GC, ibig sabihin hindi pa yan interesado. Pero pag nasa GC na yan at tayo pag-cooperate, nakikisabay dito sa Baliwan, lalo-lalo sa mga trainings like online, swak na yan. Pagdating ng nandun na yan sa 80% na mag-avail. Next, kapag nag-join na yan, syempre,
natutuwa na yan sa pinasok ng organization, sa pinasok ng society. Next, ipoproceed mo naman yan sa academy kasi meron po tayong tinatawag na academy, which is OCS Master Class 1 and OCS Master Class 2. Okay? Kailangan niya mag-enroll doon kasi doon ituturo paano kumita. Mag-start ng 5K hanggang 10K. Doon na yun unti-unti hanggang sa ma-leverage. Siya din, ganun din ang gagawin niya. Do the basic 5 fingers of network marketing. Ipapati up kay Upline, ABC rule. Isasalang sa mga GC Academy, kay saan, hanggang sa mapunta ng masterclass or academy. Okay? Ganun lang po ang sistema natin. Napaka-basic. Next is proceed naman na tayo kung alam na natin ang sistema. Ito naman ang essential. Ano yung mga essential na yung pinanghahawakan natin tuloy-tuloy at hindi tayo mawawala sa momentum. Kasi kapag hindi mo i-apply ito, mawawala tayo sa momentum. So, ito yung mga ugali na kailangan talaga natin, di ba? Online attitude. Ito yung attitude, ito yung essential. Kailangan sa katawan mo na kapag nawala mo to, hindi kumpleto ang pagiging professional na leader na apply or na professional na mismo na distributor. So, kailangan to, okay? Start na tayo. Top 5 essential to success. Number 1, remove your excuses. So, kailangan dito, empty cup ka lagi. Always lagi kang nasunod kapag anong sinabi ni upline. Especially sa mga OFW, lagi niyo pong tandaan na kapag nag-excuse up ka sa bawat mga sinasabi ni upline, parang tinatanggihan mo na din yumaman. 'Di ba? Mahirap tanggalin. Ay, yung normal naman sa tao nag-excuse lang pag Pilipino ka. Pinapanindigan mo masyado kang mapilipino. Ang Pilipino ba naman mahilig mag-excuse. Kaya minsan nahihirapan umusad. Kasi sa sobrang daming excuses. Pero pag hindi ka nag-excuse, baka makikita namin dito. Ikaw ngayon, nakikinig ka lang, tagapalakpak, baka sooner, ikaw na yung isang OFW ay ka na uuwi. Walang excuse eh. Kaya mostly sa mga mabilis, hindi yan nag-excuse. Kasi gusto agad nila malaman lahat-lahat. Kasi pag nalaman nila lahat-lahat, alam nilang mabilis lang kumita. Okay? Tanggalin niyo po ang kaka-excuse niyo. Naintindihan namin kayo, lang sa mga OFW, kung may valid reason naman, as in hindi talaga. Pero tandaan mo, ang success, wala pong pinipili yan, ma-apply, ma-downline ka, mabaguhan o maluma. Kapag ikaw nag-excuse, tandaan mo, nakasalalay sa'yo ang success mo. Nag-excuse ka sa lahat ng bagay sa trainings, lahat, gagayahin at gagayahin ka. At ito pa malupit. Nakita ka ng universe, kaka-excuse mo, ibig sabihin, na pinapatunayan mo na hindi ka pa ready para bigyan ng tao, para mag-handle ng tao, para bigyan ng malaking grupo. Okay? Okay, as basic. Number 2, control your emotion. Okay, pag-aralan natin kontrolin ng emotion kasi hindi man basta-basta talaga, lalong-lalo na tao tayo. 'Di ba? Sabi nga nila, tao lang, nagkakamali din. Pero guys, ang emotion natin, huwag ka pong magpadala sa mga first impulse. React ka kaagad, di ba? Hindi porket maldita ka, dadalhin mo yan sa negosyo, mahirap po yun. Kailangan dito, control. Imamaster mo emotion mo. Kasi napakagaan, lalong-lalo na kapag alam mo paano kontrolin ang emotion mo. Kasi kapag hindi mo na-control ang emotion mo, hindi mo makokontrol ang pera mo. Pero kapag control mo ang emotion mo, mabilis mong makontrol ang ibang tao. Mabilis mo din makontrol ang pera mo. Kaya mostly sa mga emotional na tao, sila yung mga walang pera. Tama. Pero yung mga mayayaman, ang bilis eh. May nangyaring ganyan. Bahala kayo. 'Di ba? Okay, next. Okay, proceed. Wala nang ako, obi, dinidib. Ako, obi talaga. Ang sakit nun. Grabe, hapdi nun. O, 'di ba? Yung mga emotional, kahit sa pagtulog, dinadamdam. Hanggang sa pag-umaga, paggising, tulala pa. Di ba? Kailangan control yung emotion. Nasa business tayo eh. Di ba? Nag-interact tayo ng mga tao. Kahit sinong tao na hindi natin alam kung gaano ka masamang ugali niya, gaano ka, hindi natin kilala ang bawat isa. Lalong-lalo na mga nire-recruit natin, mga hinahandle natin, kahit kasama pa natin. Hindi natin alam kung ano talaga yung pinaka beast inside nila. Meron kanya-kanya, pero kapag ikaw marunong ka kumontrol, wala sa yan. Okay? Kalma, relax. Next, focus ka kung ano yung goal mo.
Okay? Kaya yung iba, maraming nawawala kasi masyado nilang dinadamdam, dinidibdib. 'Di ba? Eh, wala naman dibdib. Isa sana sana kung meron. Okay. Control your emotion, ha. Napakagaan mag-network lalo-lalo na kasi sabi nga nila life goes on. Life goes by. Lahat may mangyayaring masama, maganda, ang dami na pwedeng mix. Sabi nga nila, roller coaster of emotion. Hindi mo alam kung anong emotion ang masasagupa mo araw-araw, minuto dapat alam mo. Kung masaya, di maganda. Kapag malungkot, di paano mo siya kontrolin? Di yung, di ba? May galit, paano mo siya kontrolin? Kalma. Okay? Kailangan mo ma-master yan. Hindi, walang nakaka-master yan. Pero, ano natin, unti-unti na, ay, dapat magaya ko to. Okay? Lalo-lalo nagbi-business tayo. Importante po ito, mga pro. Alright? Next tayo. Three, improve your communication. So, improve communication, laging online. Siya kagay kanina, sabi, attitude, di ba? Dapat laging online. Communicate. Kaya saan ka? Communicate sa downline, sa upline, sa crossline. Kung tulog ka, edi, sorry bro, late reply kasi ganyan, ganyan, ganyan. O, di ba? Pero, mas maganda, nakaabang ka lagi lang sa GC, lalo pag may mga client ka, magpe-pay in na. Napaka-apurado pa naman ng mga client. Totoo. Kapag ikaw, matagal ka mag-reply, maghahanap yan ng mas mabilis mag-reply. Yoko dito, may tanong ako, importante, hindi naman nasagot agad. Kasi nga, ang dami mong ang daming ginagawa, nakalimutan na. So, be priority kahit saan ka, wag mo kahit saan ka magpunta, kailangan, kung may importante yan, priority. Okay? Tapos sa mga hobbers, sa mga full-time, baka kung ikaw, the more ka hindi ka na nagko-communicate, pinaka-importante mag-communicate yung mga nasa society, yung mga nagpapatakbo ng society. Kasi kapag wala ng communication, ang hirap magpatakbo. Kailangan meron, intact yan. Kasi kapag wala na, nako, hindi talaga mag-grow ang isang society or community. So dapat mas mabilis ang communication, cooperation dyan. Okay, next tayo, number four, be on time every time. So ito yung kailangan dito, ahead of time ka. Every time na may wag mong, mapatawad naman ako ni apply, ay meeting lang naman yan, ay ano lang naman yan, marami kang ganun. Ano mo makikita mong taong laging ganun. Kasi lagi niyang ginagawa pa ulit-ulit. At kapag na-nature niya na yan, mahirapan ka makapag-meet up ng mga ahead of time na tao. Baka ma-discriminate ka pa nila. Hindi natin alam eh. May experience ako ng ganyan. One time nag-LTO ako. Ang usapan gantong oras. Ang aga ko dun. Sabi ko, ito usapan namin ba't wala pa rin? Madaling araw, wala pa rin. Naalala ko, okay. Dugot laman, kailangan nakatatak ang be on time kahit saan ka sa negosyo, sa hindi. Kailangan na andun yun ang be on time. Hindi yung, wala naman ako sa business. Ma-appreciate ka nila. Ma-appreciate ka nila kapag sobrang aga mo. Grabe. Seryoso tong taong to kasi on time. Pero kapag lagi kang late, laging isa lang ibig sabihin yan. Hindi mo sineseryoso ang event, ang mismong training, kung meeting, kahit saan man yan. Okay? I-master natin. Wala naka-perfect, sabi ko nga. Pero dapat master natin. Number five is protect your integrity. Okay? Protektahan mo sarili mo, fingerprint mo. Unique yan. Nag-iisa yan. Lilit ang mundo mo kapag ang integrity mo sablay. Hindi ka magtutuloy-tuloy sa negosyo kapag ang integrity mo sablay. Kailangan protektahan mo yan sa pangako, sa pera, 'di ba? Sa downlines, sa uplines, sa crosslines, ano yung mga pinangako mong pinanumpaan, bla bla bla, etc. Kailangan ano po natin talaga, alalahanin natin na nasa atin nakasalalay. Nirecruit mo yan. Kasi, bakit sila nag-join? Kasi alam nila na ang binibenta mo, aside sa pwede silang kumita, aside sa may products, andun yung pag-asa na pwede silang maging kagaya mo soon. 'Di ba? Kaya naandyan yan sila. So, kaya integrity mo, protektahan mo. Hindi po porke tumatagal ka na, nasira na integrity mo. Or baka, nung tumagal na, 1 year, 2 years,
8 months, tsaka pa na sablay pagdating sa di na on time, okay? Di na nagre-reply, mahina na mag-reply, ang communication wala na. Namimili na lang ng replyan, 'di ba? Tamad-tamad na mag-reply, magta-type lang naman. O baka kung kung tumagal na, kailangan dito, kung patagal ka ng patagal, lalo ka nabait ba? Hindi yung tagal lang patagal, ay hindi, apply na ako, kailangan na ano, ganyan-ganyan. 'Di ba? Tapos yung emotion mo malala, the more na tumatagal ka, the more palala ng palala ang emotion mo. Hindi na maintindihan. Mas understandable pa ang nasa baba mo. Mas understandable pa ang mga taong wala man lang baguhan pa. Sila pa yung nakakaintindi sa'yo, hindi po ganun. Kailangan nas tumatagal ka, dapat bumabait ka. Andun yung mas control mo ang emotion mo. Tapos dapat, habang tumatagal ka, kailangan dito, tanggalin mo na yung excuses na laging nasa katawan mo na, ay, apply, hindi man maiwasan. O, hindi maiwasan, pero master. Hindi yung naririnig mo lang. Sabi ko nga, dapat dugot laman. Dapat nananalaytay yan sa dugot laman mo, sa utak mo, sa puso mo, kahit saan ka magpunta, sa business mo na yan o sa hindi. Kasi kapag kahit saan ka magpunta, yung top 5 essential to success na yan, pag lagi mong na-memorize mo yan, ay, maraming taong gustong lumapit sa'yo. Paano kaya magiging kagaya ni Aplen Jonalyn? Paano kaya magiging kagaya ni Ab Jerome? Grabe no, ang haba ng pasensya. Hindi man lang marunong magalit. Diba? Andun yung sabog na pero control niya, emotion niya. Paano kaya magiging kagaya ni Ap Mary Ann? Diba? Napakabait ng upline ko na yun. Lagi pang on time. Diba? Yung mga ganon. Kasi ang sarap pakinggan pag ganon eh. Namamaster mo yung top 5. Although hindi man perfect, pero andun sabihin natin sa 70%, 80%, diba? Okay, next tayo. Since tapos na po tayo sa ating system and syempre top 5 essential to success, ito po yung tinatawag na OCS Facebook marketing na kailangan mo, ikaw mismo, ma-adapt mo. Paano natin paganahin ang Facebook mo? O dito tayo sa Facebook ha. Paano siya, paano siya maging mas mabenta ba? Okay. Step 1, things to prepared. Okay. Things to prepared, personal computer, laptop, tablet, strong internet. Kagaya kanina, sabi ko, you need to invest good gadget. Kung okay naman na may mga gadget ka na, yung cellphone mo okay na yan. As long as kung wala ka pang pambili, tapos naglalag, okay lang yan. Bibili, at least nakatarget na bibili ka para sa negosyo. Tapos may wifi. O so yun. Kasi gagawa ka ng bagong Facebook, create or make a new Facebook account. O sa lahat ng mga nandito, may business account kayo, anong gagawin mo sa account mo na yan mismo? Ano ang laman dyan? Sino ang i-add mo dyan? Sino friend mo? 'Di ba? Anong ilalagay natin? O makinig ka, especially sa mga OFW. Kasi nakikita ko yung mga OFW, yung mga dati pang account, andun pa yung mga, 'di ba? Kung ano-ano, may mga tinatag sa kanila, ang dami, or makalumang account mo pa yan, pwede ka po gumawa ng bagong Facebook account. Ito ang maganda dyan kasi anong gagawin natin dyan? Siyempre, sa bago mong Facebook account or Virgin account, yun yung magiging business account mo. Ang business account mo, wala po dapat friend na mga kung ano-ano dati ha. Yung mga lumang friend mo, dapat bago. Pag pumasok ka dito lang, pagbaguhan ka bago. And syempre, dapat walang crossline. Bakit walang crossline? Siyempre, basta ang policy, walang crossline. Next, no upline, wala ding upline. No best friend, walang kaibigan dyan. No neighbors, no family, just you. Ikaw lang. Kasi explore mo yung FB na yan. Bakit? Bakit walang crossline? Bakit walang upline, walang best friend, walang neighbors, walang family? Kasi you will make your own world. Sarili mong mundo. Isipin mo, just imagine, kung ang mundo na i-create mo, ganito kaganda, dapat ganito, dapat ganyan, may express mo. Pero pag may crossline ka doon, nagpo-post ka ng mga payaman, mga lahat-lahat ng mga gusto mong i-post sa Facebook na yan, na pwedeng mas maging mabenta ang Facebook mo, hindi ka maka-all out kasi may nakikita kang crossline.
crossline mo tapos makikita ng crossline mo. Lalong-lalo na hindi naman supportive ang crossline mo. 'Di ba? Nandun na ang thinking mo na, baka anuhan ako ni crossline, nahihiya ako, baka kung anong makomment niya. Ano pa kaya si upline? Baka makomment ako ni upline ng gantong ginagawa ko. Okay? Ang best friend mo, andun, ay pare, grabe, ang daming pera ah. Pahiram naman. Andun agad yung mga comment na ganyan. Yung kapitbahay mo, di mo alam, inutangan mo pala. Tapos sa malupit doon, ano ka doon, payaman na payaman. Ang dami mo ano, family, grabe. Ang dami mong pera dyan, puro gala ka. Tapos kami, hindi mo kami matulungan. Maraming ganun na mga comment na, bakit ganun? Bakit hindi sila pwede sa account na gagawin mo? Kasi, in your FB account or sa bago mong mundo, dapat ganito ka. In this world, you are an earner. Sa mga bago, kahit wala kang result, kailangan po dito, kitang-kita sa post mo, sa pictures mo, kahit saan. Kahit di ka pa gaanong kumikita or something, bago ka pa lang. Sa mga OFW, pwede po kayong magganto. Malupitan na picture na ipopost mo na kumikita ka. Ay, ito iba to. Iba tong taong to. Pinaliwanag ko na kanina, di ba? Kailangan dito, payaman ka or tignan ka professional ba? Hindi ka katakot-takot. Na nag-high pa lang. Wala na, binlock na kasi para kang addict. O, di ba? At least man lang makikita dito na, ay, napaka-professional naman neto. Sino kaya to? Minsan, mahihiya pa yan sila eh. Mahihiya pa yan sila mag-ano sa'yo. Kasi bakit ganun ka eh? Pero yung yung picture mo, mukha mo lang hanggang noo. Hanggang dito lang oh. Tapos minsan, noo lang nakikita. Minsan, bibig lang din nakikita. Yung mga ganong picturan, na hindi naman talaga, hindi siya applicable kapag nag, ka dito. Okay, naintindihan nyo? Sa gagawin yung walang ganito ha. Crossline, upline, best friend kasi gusto namin i-express mo. Hindi ka, ikukurik ka lang naman ni upline kapag may sablay kang ginawa. Pero sa correction na yun, itatama ang mismong gagawin mong FB account kasi gagawa ka ng sarili mong mundo at sa sarili mong mundo, earner ka. Next, you have a result. Kailangan may resulta ka. Ako nung nag-start ako, wala talaga akong result. Yung ginagawa ko, mahilig ako mag-flex ng mga bagay na hindi naman akin. Na-attract lang. Hanggang sa nagkaroon na naging akin na. 'Di ba? Yung mga lugar na gusto kong puntahan, napupuntahan na. Pwede ka naman mag-post ng Japan. I-post mo ang lugar ng Japan. Magugulat ka na lang. Ilang buwan makakapunta ka na ng Japan. Next naman, Korea. Gusto mo magpuntang Korea? Balang araw makakapunta ka din ng Korea. Kasi bakit? Kung alam niyo yung law of attraction, ang laking impact nun pagdating sa tao, pagdating sa distributor, pagdating sa kagaya mo. Ang laking factor nun. Paano ka mag-isip? Paano mo bigkasin ang mga bagay-bagay, whether positive or negative? 'Di ba? Paano mo siya i-manage sa inner mo? Kasi sabi nga nila, kapag payaman ka sa inside mo pa lang, 'di ba? Sa inside world mo, mas mabilis ang result kapag sa outside. Kasi payaman ka na sa inside mo eh. Niisip mo lagi, magkaroon ako ng kotse, bakalang araw, mabilis na lang to. Magiging gold executive ako, magiging silver executive ako, magkakaroon ako ng 10 tao. Accept na eh. Sa utak pa lang, sa kaluluwa pa lang, sarili mo pa lang, pinaka-inner voice mo pa lang. Yun na yung laging sinasabi. Mabilis na lang yan. Ako, ganun din po ako dati. Nung nagkaroon ako ng kotse, lagi kong sinasabi, makadrive din ako ng ganyan, makapag-ano din ako ng. Nung nubating na, hindi na ako excited. Bakit? Ang thinking ko naman, next na naman, is sports car. Kasi bakit? Wala nangyari na eh. Kasi nung excited ka, nanggigigil ka, kinikilig ka, nung nasa inner pa lang. Nung paglabas na, ay wala, okay. Nung naging goal executive ka, naging silver executive ka, tapos na kasi lahat. Sa inner pa lang, kaya mabilis na lang. Sa, nung na-process na siya. Okay? Kaya dapat sa mo, you have a result. Sa mga baguhan pa, mas maganda, lahat na i-attract mo. Lahat ng gusto mong puntahan, gusto mong makuha, pwede mong i-post. Para pagdating doon, okay. Ito yung ina-attract ni ina-attract ni Tangeline. Sabi ng universe, parang genie in a bottle pa naman yan.
Okay, pinost ni Tangeline, Europe. Hmm, pinost mo, Europe, di ba? Makakapunta ka din dyan, grind lang. Hanggang sa binigay sa'yo ng universe. O di, naging sa'yo. Di ba? Ganun ka, ano eh, ganun kalupit ang universe natin. Kaya be careful sa mga sinasabi mo, sa mga iniisip mo, sa mga binibitawan mo salita. Pag sinabi mong pangit si Jerome, hindi si Jerome ang pangit. Ikaw mismo na nagsabi. Ganun yun, totoo. Sinabihan ni Jonalyn si Jerome ng pangit. Si Jonalyn ang pangit, hindi si Jerome. Ganun siya, totoo. Yan yung law of attraction, guys. Kung naintindihan nyo lang. Kaya yung mga taong kalmado, lagi nilang naiisip yan, yung ano, law of attraction na yan. Be careful sa lahat ng sinasabi, sa kilos, sa galaw, lahat. Kasi alam na merong power yan. Kasi yung result mo, mabilis na lang. Okay ha? Kailangan dito, mag-post ka kahit hindi, ano, kahit wala ka pa masyadong result, may bahay maganda, pa-picture ka doon. 'Di ba? Na-attract mo. Okay, next. You have a huge team. Oh. Sa amin, given naman na yung may mga picture-picture na ganyan kasi may malaki na grupo. Pero pag nagsimula ka, i-make sure mo na may ano, lalo na sa mga Zoom na ganito, sa mga OFW, pwede ka mag-screenshot. Tapos post mo, grabe, ang team ko. One Click Society. Ganon. Sa mga marketers, sa bago pa lang. Pag may mga ganong picturean, kailangan ikaw, ako muna, pa-picture. Post mo, may team. Ganon. Ganon po siya. Yun yung ipopost mo sa Virgin account po, sa bagong account mo. Para mas maganda. Makikita ng ano mo, ng mga client po, ay iba. Si Up Jerome, ang dami palang grupo niyan. Nakaka-excite sumali dyan kasi bakit? Ang laki ng team eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi lang ako yung tutulungan niya. Meron na siyang natulungan. 'Di ba? Ibig sabihin, ako na ang next. Ganun. Okay? Next tayo, you are a leader. Makikita doon, may mga ganyan, may mga bandingan. Kailangan hindi ka mawawala sa picture. May training, bago sa training, ma'am. Okay, meeting after meeting. Sa online, pwedeng-pwede nyo magawa. Paano? O may mga bandingan, di ba? Elcop. O di, ano, grabe, ang ganda. Pwede kang ano, sa mga sumasayaw, kumakanta, pwede mo record yan. Post mo, grabe, ang ganda ng boses ni Upline, ano, Jonalyn. Ni Upline Mary Ann. Ang lupit ng boses. Makikita yan ng mga client mo. Grabe, ang galing naman ng community to. Nakakatuwa man. May mga nagtitiktok, magsayaw-sayaw. Makikita mo doon sa GC, pwedeng i-flex. Kaya guys, kailangan yung may mga ano kayo, may mga picture kayo, may mga nakasave. Na lagi mong tandaan, every time may ano, business. O, negosyo muna, picture. Okay? Kailangan makikita nila, leader to. Lagi kang nakikita, center of attraction ka every time magpipicture. Andun ang mukha mo. Hindi ka nandun sa dulo, nandun sa likod. Nakaharap ka, ikaw mismo nag-take ng picture. Sa mga OFW, pwede pong magawa nyo online, kagaya ng ganito. Pwede kayo mag-picture na andyan ang mukha mo. Dito, may Zoom tayo nagaganap. Or kahit yung mga upline mo, or may mga marketer ka dito sa Pinas, yung mga activity nila, i-share mo. Para makikita, grabe ang lupit ng marketer ko. Ang dami na ding marketer. O, di ba? Isa na ibig sabihin nun. Ikaw, marami ka ng marketer. Ibig sabihin, mabilis. Kapag sumali ang isang OFW sa'yo, alam mo na kung paanong process na gagawin para sila maging kagaya mo din. Okay, next. Siyempre guys, ang One Click Society nakapokus lang po sa market. Isang market, okay? Focus in one market only. Ano yung focus natin? Bago ka mag-proceed sa 2, dito muna tayo sa 1, which is ito po yung OFW. OFW na Pilipino. Okay? OFW, kahit saan man, kahit sang lupalop ng mundo. Okay? Africa, di ba? Amerika, di ba? Kahit sa Asia man yan, sa Europe man yan. O kahit saan, basta OFW Pilipino. Especially sa mga baguhan. Kasi kapag ikaw, ang titirahin mo agad, international, hindi pa nga kayo magkaintindihan ng Tagalog, paano na lang ibang lahi? Diba? Mahirapan ka na mag-approach niyan. Kailangan masterin mo muna ang local, ang international din. Local and international, pero mas maganda guys, kung pwede, focus tayo sa OFW.
So maraming nagsasabi, bakit laging OFW minamarket nyo? Bakit OFW talaga? Siyempre, kung meron naman tayong sistema na OFW go home for good, mahirap naman na rekrutin natin ang mga taga-local. Tapos sasabihin mo go home for good. 'Di ba? Parang ang hirap nun. May sistema po kasi kaming OFW go home for good. Kaya OFW, mostly tinutulungan namin. Huwag po kayong mag-alala kasi may local din naman kami. Local and international kami. Okay? Kapag mamaster mo na ang pagkakausap ng OFW ng Pilipino, o di, pwede ka mag-proceed ng international. Walang problema dun. Okay? Kapag magkaintindihan na kayo ng Pilipino. Okay? Kasi minsan, hindi pa magkakaintindihan, mahirapan ka pa sa Pilipino. How much more sa ibang lahi? Okay? Nagigets? Next tayo. Ano ang daily routine mo as an onliner? So, alam mo dapat ang daily routine mo. Kagaya kanina, anong ginagawa mo every free time mo? So, alam mo, dapat may listahan ka. Sa mga OFW, mahirap i-manage ang time kasi may trabaho kayo. Pero make sure, dapat na ma-manage nyo yan ng maayos. May time kayo sa business kahit 3 hours, kahit 2 hours kung sobrang busy, kahit 4 hours. Make sure nyo may alam ko hindi lahat ng OFW hindi nakagamit ng cellphone eh. May mga ginagamit king cellphone. Tapos malupit dyan, hindi bawal. Malupit dyan, walang CCTV. Malupit dyan, hinahayaan ng amo. Ibig sabihin, mas malaking time na mag-google nyo sa pagbibusiness. Okay? Kung nagagawa nga ng mga walang oras, ikaw pa kaya kung madami, paldo-paldo ang oras mo pagdating sa free time. So alam mo dapat yung basic na ginagawa, like yung massive prospecting, yung sinabi ko na yung basic kanina, especially sa five fingers of network marketing. So yun po yung routine natin as an onliner. Okay? Next is tag them on your post. So kung pwede mo silang itag sa mga post, sa mga cheque, sa mga lalo-lalo pag okay naman sa kanila itag, tag mo siya. Okay, kasi yung iba hindi nagpapatag, 'di ba? So mas maganda kapag nakuha mo yung nila, okay. Nag-ask ka sa kanila kung pwede bang itag. Di kung okay naman, tag mo sila. Especially sa mga client mo na, tag mo para makita nila, ma-aware nila. Okay, next, send them motivational quotes every day. Pag good morning mo, isa sa pinaka the best na follow-up is mag-send ka ng motivation sa kanila. Push, push yourself because no one else is going to do it for you. Okay. I-push mo ang sarili mo kasi wala namang ibang tutulak sa'yo sa success. Ikaw lang din. 'Di ba? Mahirap na kapag yung sarili mo tamad pa, 'di ba? Okay, next. Ano tong isa? Ang daming motivation na pwedeng makarelate sa kanila. Pwedeng makarelate. Okay? Especially sa mga baguhan. Maraming quotation, maraming motivation para ma-open up yung mind nila, especially sa mga close-minded. So marami. So ikaw na bahala dyan. Pwede kang mag-motivation, pwede kang mag-update sa kanila. Ito pa, pinaka the best. Always keep in touch with them. Always say hi, hello, kamusta ka na? 'Di ba? Kumain ka na. Okay. So, dapat yung lagi mo silang kinakamusta, especially sa family nila. Okay ba kayo ng family mo? Yung mga ganun, simpleng kamustahan. Ang OFW po. Minsan yung iba dyan, hindi kinakamusta ng pamilya. So, andun yung nila, pag, ay, okay, kinakamusta ako ng taong to, buti pa to, may pakialam. Yung pamilya ko, wala. O, 'di ba? Doon pa lang, wala na. Andun na yung natouch sila na, okay to. Ibig sabihin, hindi lang puro negosyong taong to. Andun na yung may pakialam siya sa akin. Okay? Always keep in touch with them. Next, teach them the basic. Yun na yun, five fingers of network marketing, massive prospecting. Turuan mo, especially sa mga gusto talaga, paano ba kumita dyan? Paano ba to? Paano ba yan? Dahil pag member na, kailangan talagang turuan. PMA, lahat. Kung paano mag-join, paano magpasali, paano mag-ano sa GC, paano sa academy, paano dito, paano yan. Turuan mo. As a plan, yan yung rule mo. Okay? Give time to video call sometimes. So, anuhin mo ng video call, kakausapin mo, especially kapag planning mo, make sure may planning ka talaga sa downline mo para alam nila yung sunod-sunod na gagawin. Okay? Video call sa kanila. Hindi man always. Pero dapat may time kay video call.
Especially kapag hindi sila naka-attend ng meeting. Sa mga OFW, kailangan po yan. Kailangan especially sa mga busy na OFW, hindi naka-attend ng meeting. Di ba may Zoom ng meeting? O di, at least video call mo sila, update. Kamustahan? O kamusta na network mo? Ano na nangyari? Di ba? Saan ka nahirapan? Okay? Next, ask them referrals. Yun na yun. Ask referral, always referral. Tandaan nyo, sa mga OFW, kung busy kayo, referral kay upline ang gagawin. Pinaka the best. Next, visit their timeline always. Sa mga upline, bibisitahin mo po yung top timeline nila. Baka kasi nakatag na yan sa ibang company. O mahirap yun. Kaya dapat nakacheck ka. Kamusta na kaya si nagpo-post kaya to ng product? Nagpo-post kayo ng insurance? Anong ginagawa na ito? Puro lang TikTok ka. Upline, puro ka lang sayaw-sayaw. Paano tayo kikita niyan? At least nag-guide mo sila. Anong gagawin? Okay? Next, timeline at activities. Kailangan ito yung makikita. Makikita mo sa timeline nila. At sa mga OFW na baguhan, full-timer ka man, marketer ka man, sa mga first-timer, kailangan ito yung makikita. May nagsasalita. Ito yung makikita mo sa account mo mismo. Ano nangyari? Pwedeng pa-mute. Sino sasalita? Okay. Hindi ko siya ma-mute. Makinip. Hello po, welcome dito, Upline Catherine. Ako yung na-unmute. Okay, next kakapindot ko ako na pala yung na Next tayo, kuha pera padala. Sasalita pa rin. Maybe you have no inside. No, go for. Mute po, Upline Catherine. Sa host natin, pwede po bang pa-mute? The color of the book. Hindi niya ata alam. The color of the sky. Okay, are you learning? Pa-type nga ng 5 kung may natutunan ka. Ang layo na napadpad natin na topic. Pa-type ng 5. Okay, ano 5552 na? Sabi ni Upline Schubert. Oh, wala na. Okay na. Na-mute na siya. Okay, kuha pera padala. Dapat ito yung makikita mo sa timeline mo at sa timeline ng downline mo. Kasi ma-assist mo, okay. Kasi ang tao, to see is to believe. Paano ka nila papaniwalaan kung hindi ka nakikita may na-receive kang pera kasi may nagjo-join. Tapos, next tayo. Tapos wala nakikita na paano ka nag-purchase, diba? May ni-receive ka. Kailangan pinurchase. May posting din ng purchase. Tama, lalo sa mga member na. Kasi para makita, pruweba na talaga, legit. O may product shipment, dapat nag-ship ka ng product. Diba, nag-receive ka. Next niyan, nagbibili ka ng package, purchase. Next niyan, ipapa-LBC mo na. Or ipapa-GNT, ipapa-ship mo kahit saan. Next niyan is success stories. Kailangan may mga success stories na mga nakikita, especially sa posting mo. Kailangan po yun para ang mga clients maniniwala. Okay? Dagdag naniwala na nga sa'yo. At least nandun pa yung lakas ng loob nila. Okay, marami pala talaga naging successful. Next tayo is proof of income like cheque, TTC or Bibo. Yan. Yung Bibo income, pwede nyo pong i-post yan. Okay? Tandaan niyo po, especially sa mga OFW at sa mga baguhan pa lang na wala pang result, pinaka-the best, i-share niyo po ang success ng iba. Okay, next, congratulations poster. So, kailangan dito, may mga poster ka na congratulations sa team nyo, like sa mga pinapa-welcome. So, pwede mo ding i-post yun o i-share, lalo-lalo na naandun sa page ng One Click Society. Guys, tapos na po ako. Thank you so much sa lahat ng mga naandito. Sana po may natutunan kayo.